Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung lingkod, Pastor Maka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa bawat araw, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, ipatay panabayaan ng Diyos. Tayo po ay nagabayan ng Diyos sa ating paglakad sa daan. Tayo po ay binabantayan ng Panginoon sa pagitan ng kanyang mga anghel upang na hindi po tayo mapahamak ng mga sakuna, mga pangyayari na ito po ay nangyari sa liputan na kumakalas ng buhay ng tao tulad na lindol, bagyo, tsunami, konsalot, ay digmaan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon, no? So sa ating panahon ngayon mga kapatid, magipit na po ang kapanahonan na ito po ay panahon na po na kailangan natin magising at magpatuloy tayo, no, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. At kung ano man ating pangailangan, ipanatin natin sa Panginoon, magtiwala natin sa Panginoon, at ano man ang ating mga kahilingan, ang Panginoon po ang magbigay sa atin ng sakatuparan. Now, shout out po, no, sa lahat ng ating mga viewers sa YouTube channels. Huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo guys, and post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God. No, sa ating Facebook account, no, like and share lang po natin sa ng Diyos upang maparating po natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Sumigit ito mga kapatid ay magkaisa po tayo sa ating pagkamit ng kaligtasan. No, lahat po na ating mga viewers sa lahat po ng dako ng digdig, maparating ngayon ating video. Ito po ating ginagawa sa bawat araw lubin ng Diyos. Makapaggawa po tayo ng video. At dito po mga kapatid, marami tayong matutunan at malaman natin ating kalagayan, kung talaga ano ba talaga ating dapat gawin na naghintay po tayo ng kaligtasan. So tayo na mamayan ng Diyos, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Ito po sinabi ni Psalmista David in Psalm 62 in verse 8. Pakinggan natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin, dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Amen. So ayan mga kapatid, no, tayo mamayan ng Diyos. Sino po mamayan ng Diyos? Tayo po mananampalataya. Ang pamilya ng Diyos, mga mananampalataya. Kaya dahil po na may panampalataya po tayo, naging mamayan tayo ng Diyos, so magtiwala tayo sa Kanya at iparating natin sa Kanya kung ano ang ating ninanais mga kapatid. Sapagkat nasa Diyos ang ating kaligtasan ay nasa Panginoon Diyos. At Siya po ang nag-ingat sa atin, ayon po sa Biblia, at nagbibigay sa atin ng mga suliranin natin, kung ano ang ating dapat natin kinakailangan sa bawat araw. Alam po ng Diyos yan, pagkain, o ulam, damit, pambayad, kung ano pa man ating pangailangan. Ang Diyos po ang nakakaalam at nagbigay po Siya ng lahat ng pangailangan po natin. Sapagkat tayo pamayan ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin, dahil Siya ang nag-iingat sa atin. So ano suliranin natin? So sabihin lang po natin sa Panginoon ano ating pangailangan. Mayroon ba tayong nais makamtan? Mayroon ba tayo mga kapatid na pinapangarap? So ang Diyos lang po ang nakakaalam dyan, at Siya din ang nagbibigay mga kapatid sa atin ng sakatuparan. Dahil po lahat ng kayamanan ng tao na nakamtan ay galing po sa Panginoon. Bakit naging mayaman ang tao? Dahil po ito po ay binigay ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng San Pablo kay Timoteo 6:17 sa 1 Timothy, ito ay sinabi ni Apostol Pablo na ang mga mayaman huwag magtiwala ng kayamanan, kundi sa Diyos tayo magtiwala. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So tanda po natin, ang mga mayaman ngayon, no? Sa mga mayaman, isang paalala lang po, huwag tayo magtiwala sa kayamanan na ito ililipas lang, no?
magtiwala tayo sa Diyos, nagbibigay sa atin ng kayamanan, may kakasaya natin. Yung po sinabi sa Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Amen. So yan mga kapatid. So sa mga mayaman hindi man tayo mayaman, sa mga mayaman, huwag kayo magtiwala sa kayamanan na ibigay ng Diyos sa inyo kasi lilipas lang po yan. Kung ano ang kayamanan na ating nakamtan ngayon ay hindi po yan magtatagal mga kapatid, ay talagang mawala po yan, no? So kaya mag-ingat po tayo dahil po ang kayamanan ay hindi po yan maasahan, no? Ang kayamanan minsan mga kapatid ay inaasahan ng tao, pero sabi ng Biblia, no, na wag lang tayong mangamba kung bakit sila naging mayaman. Sabi po sa Psalms 49:16 kapatid hanggang po sa 20. Ito po ang sinabi ng Biblia sa Psalms 49:16 to 20 tungkol po sa mga mayaman. Tandaan po natin, ito po ay dapat malaman natin kapatid sa 49:16-20. Ito po sinabi ng Biblia na sa mga mayaman, no? Hindi man tayo mayaman, so kahit natin tayo mayaman, mag-ingat lang tayo, baka maligaw po tayo mga kapatid. Hallelujah. Ito sinasabi sa 16:20 sa chapter 49 sa Salmo. Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba. So huwag tayong mangamba kung bakit yumaman ng iba. Hayaan natin sila sapagkat kaloob ng Diyos yan. So kung pinagkalooban sila ng Diyos na naging mayaman kahit masama, tayo pa kaya na kumamuhay tayo lang matuwid. Mas lalo tayo yayaman, hindi lang sa lupa, hanggang po sa pangalawang buhay doon sa kanilang langit. Maraming kayamanan doon nakahanda po para sa atin. Tuloy natin. At ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan. At ang kanilang kayamanan lalo pang nadagdagan. So huwag mo sabihin, bakit itong mga tao na ito na hindi man mabuti pumuhin, naging mayaman po sila. So, kasi ang Diyos po nagbibigay talaga ng pangailangan ng tao. At kung sa paningin ng Diyos sila ay talagang hindi sila sumusunod ng lin ng Diyos, pero naging mayaman pa rin sila. Pero tandaan po natin, lahat po ng bagay na nakanta ng tao ay kaloob ng Diyos. Hindi po kaloob nila na nagsisikap. Kaloob ng Diyos po yan mga kapatid. Kaya huwag tayong mangamba. Ayon po sa Psalms 49:16 to 20. Huwag tayong mangamba kung bakit yung kapitbahay mo, bakit yung kapwa mo na naging mayaman, ikaw naman ay naging mahirap. So huwag kang mangamba kasi alam ng Diyos na kailangan ka rin tulad ng kanilang pangailangan. Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba, at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan, dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ayan. So, kaya huwag magtiwala. Tama si Pablo mga kapatid sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 na huwag tayo magtiwala sa kayamanan na nilipas lamang. So kapag namatay na ang tao, hindi matadala yung kayamanan niya mga kapatid. Ayon po sa verse 17. Dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Hindi madadala sa libingan ang kayamanan. Nang anong gawin mo sa kayamanan? Tulad na sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Mateo in chapter 19 in verse 21, ang sabi sa mayaman na isang binata, umuwi ka doon sa inyo, ibinta mo ang kayamanan mo at ang mga pinagbintahan mo, ibigay mo sa mga dukha. So yun po ang isang mayaman na lungkot sapagkat mayaman siya. Kaya sabi ng Panginoon sa 22:23, mabuti pa ang isang kamilyo ay makapasok sa butas ng karayom kaya isang mayaman na makapasok sila ng langit. Dahil po sa kayamanan nalulumo ang binata. Ang sabi ng Panginoon, umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at ang pinagbintahan mo ibigay mo sa mga dukha at bumalik ka rito, sumunod ka sa akin at magkaroon kay kayamanan sa langit. So yun po, nandiyan po nahulog ang binata sapagkat napakayaman niya. Kaya sabi ng Panginoon, mas mabuti pa ang isang kamilyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kanilang langit. Verse 18. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos. So sa buhay na ito ay itinuturing nila pinagpala sila ng Diyos. Tama. Amen. Dahil po alam naman natin na ating lakas, ang ating hininga
ito'y galing sa Diyos, hindi galing sa ating pagsisikap, no? Ito po hindi dahil sa ating kalakasan. Ang hininga at lakas ng katawan galing ito sa Diyos. Kaya totoo nga na ang kayamanan na nakakamtan nila ay galing sa Diyos. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos. Amen, di ba? Sa buhay na ito, dahil may kayamanan sila, pinagpala sila ng Diyos. Kaya nagbigay sila ng ikapo, nagbigay sila ng buloy sa simbahan para po na makita ng mga tao na sila ay mayaman. So yun po, dahil po ang Diyos talaga nagbigay ng kayamanan, dapat mo din ibigay sa Panginoon ang kanyang kabahagi. Ayun po ang dahilan na nakilala po ng tao na talagang bakit pinapayaman ng tao, na ang sabi ng Biblia, galing sa Diyos talaga ang kanilang nakamtan na kayamanan. Totoo po yan, kasi kahit sa ating panahon ngayon, mayroon tayong makain lang, makabihis tayo, makabili, tama na po yan. Pero ito sila, pinagpala talaga ng Diyos. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos. At pinupuri din sila ng mga tao dahil nagtagumpay sila. Ngunit makakasama pa rin sila ng kanilang mga ninunong namatay na, doon sa lugar na hindi sila makakakita ng liwanag. Ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay katulad ng mga hayop. Yan po mga kapatid, no? Ang taong mayaman, namasang kayamanan, na tulad ng walang karunungan ay mamatay katulad ng hayop. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, so siguro talagang ang kayamanan natin, huwag natin isipin na sa ating pagsisikap yan dahil nanegosyo ka. So lahat po na nakamtan natin galing po sa Panginoon, hindi po sa ating pagsisikap. Pero huwag ka lang asa sa kayamanan, kasi binigay ng Diyos yung kayamanan, at dapat huwag mong kalimutan ang nagbigay at bigyan mo ng parangal, magpuri at magsunod po sa kanyang mga salita, dahil yan po ang nais ng Panginoon. Itong kayamanan na nakamtan natin ay sana po hanggang po sa pangalawang buhay ay magkaroon tayo. Puntahan mo natin ang Mateo 19:16 ngadto sa 23. Mga batid, dito sa Mateo. Ito po sinabi ng Panginoon Jesucristo habang kasama ang mga apostol. Sa isang binata nagtanong sa kanya, Panginoon, ano ba ang pinakamalagang utos? Ano ba ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Now, 19:16 to 23, dito po sa Mateo. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, 17. Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, at walang iba kundi ang Diyos. 18. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan po sa verse 19. Verse 20. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? So, ang sabi ng Panginoon, kapatid, na huwag kang papatay ng mga lunya, at saka huwag magsaksi ng kasinungalingan, at ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili. Ang sabi ng binata sa verse 20, sinunod ko na po ang mga yan. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? 21. Tumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Ayan po ha. So nais mo na magkaroon ng kayamanan at maging sakdal, maging ganap, so umuwi ka. So kahit na po hindi siya pumatay, nangalun niya, ginagalang ang kanyang amatina at inibig niya ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili, pero hindi pa siya naging sakdal. Sa pagkasabi ng Panginoon, gusto maging sakdal, umuwi ka. Kaya kahit hindi nangalun niya tayo, hindi pumatay, hindi nakiapid, kung ano ba, hindi nira ng kapwa, mga kapatid, pero nang nanakaw naman,
no? So lahat po na nagumabang ng isang kautusan, labag ang lahat po. Now, ang sabi ng Panginoon, kung nais mo magkaroon ng kayamanan na maging sakdal ka sa paningin ng Diyos, ang sabi ng Biblia, Tumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. so yan po maliwanag po mga kapatid, kaya wag tayong ganito. Kasi dahil po sa ito po ang sabi ng Panginoon, kung nais mo maging ganap, umuwi ka. So kahit hindi pumatay siya, hindi nangalo niya ni Kapid, iniibig niya ang kanyang mga magulang, iniibig niya ang kanyang kapwa, pero hindi pa tayo naging ganap dyan sapagkat mayroon pang aral. Kaya naparito pa ni Kristo para gawin tayong karapat-dapat sa kanyang kaharian. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, hindi maiwasan talaga, marami pong mga tao talaga na nangaral ng salita ng Diyos, at dapat natin malaman din kung ano talaga ang kalagayan natin sa ating kalagayan ngayon. Ito ba pumuhay natin talaga ay wala na pa tayong pagkukulang o mayroon pa? Now, sa tuwing dito, dahil po na ang binata ay napakayaman, ito po ang nangyari. Ang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. So wag ka malungkot na kung mawala ka ng kayamanan, kasi ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayamanan sa langit. So ano ang sayo? Kayamanan sa lupa na matapos, ang kayamanan sa langit na walang hanggang. So yan po, dapat pag-isipan natin yan sa ating kalagayan ngayon. Alin ba mas matimbang? Itong pira mawala na may katapusan, o magkaroon tayo ng kayamanan sa langit? Mga kapatid, kaya sinabi sa 23 ng Panginoon, Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. 24, Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. praise God, hallelujah. So yan mga kapatid, isang babala lang po yan Hindi naman sinabi natin na mayaman ngayon hindi maligtas. Kaya nga nagbigay ng utos ang Diyos para ang mayaman ay makapasok. So napakahirap talaga kung hindi mo sundin ang salita ng Diyos. Kung nais maging mayaman lang pero hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, so mahirap talaga yun. Hindi mo magawa talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi ang ating pamuhay ay tayo lang po nasusunod, hindi po ang Diyos. Huwag naman. So huwag natin hayaan mga kapatid. Kaya tinuruan tayo mga mayaman. Kung mayaman tayo, hindi naman tayo mayaman. Sa mga mayaman sa mga mayaman po, huwag na tayong asa ng kayamanan dahil lahat po ay mawala at may katapusan. Ang ating gagawin mga kapatid, kung paano tayo na maging karapat-dapat. Paano tayo maging karapat-dapat sa Panginoon, mga kapatid, na itong kayamanan talaga natin ay mawala lamang. Pero ang sumunod ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. So kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag hayaan na itong ating pamuhay ngayon dahil sa kayamanan ay hindi tayo magpabilang sa kanilang langit. Kasi maliwanag po dito sa 24 mga kapatid na sinabi ng Panginoon, Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. so di ba? So mga kapatid, yan naman nais ng Panginoon talaga na gano'n na lang ating kalagayan. Kasi kahit mayaman tayo, hindi naman sinabi na dahil mayaman tayo hindi makapasok naman tayo kung sundin natin. Kasi itong binata na ito, kung sinunod niya ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng kayamanan sa langit. So paano magkaroon ng kayamanan sa langit? Kung marunong ka magbigay ng iyong kapwa, marunong kang tumulong ng iyong kapwa. Kasi ito pong mayaman, ang kanya inaalala ang kanyang kayamanan na hindi mawala. Pero ang pagbigay, hindi po niya kaya magbigay ng kanyang kapwa. Kasi kung kaya pa niya magbigay, hindi niyawan sana ng Panginoon. Pero wala po sa kanyang puso ang marunong magbigay, kaya ayaw niya na ang kayamanan niya ay mawala. Kasi maliwanag po na sinabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Sabi ng Panginoon Kristo sa 19 verse 18 up to 20, Din po sa mga ito, tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. 20.
Sinabi ng binata, "Sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin?" Sumagot si Jesus, "Kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Katapos bumalik ka at sumunod sa akin." So yan po mga batid, no? So napaganda po ng mensahe ng Diyos para po sa atin. Sino naman tao na hindi magkaroon kayamanan sa langit sapagkat doon sa langit wala nang katapusan. Kaya ang kayamanan natin sa lupa, lahat ito may hangganan. So ang kayamanan, pag namatay po tayo, wala na pong madala natin. Mga patanda po natin mga batid, wala na pong madala natin ayon po sa ating binasa sa Psalms 49:16 up to 20. Wala tayong madala. Kaya dahil may madala, so iwanan natin yan. Ibig sabihin, habang buhay pa tayo, mamigay tayo sa ating kapwa, tumutulong tayo sa ating kapwa, para po na magkaroon ng kayamanan sa langit. At kung magkaroon ng kayamanan sa langit, hindi ka mapunta na impyerno. Kasi, paano nasa langit ang kayamanan mo? Sa impyerno ka itapon ng Panginoon. Hindi naman pwede mga kapatid. Kaya nga, tinuturuan tayo ng tama. Na magkaroon ng kayamanan sa langit, impyerno ang punta mo, hindi naman pwede yun. So, paano lang yung kayamanan ay nakahanda po sa langit? Langit talaga ang punta natin. Kung marunong tayo magbigay na ating kapwa. Now, ulitin natin sa Psalms 49:16 to 20. Ganito po ating binabasa kanina. Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba, at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan. So, huwag kang mangamba. So, sabihin na, bakit sila? Bakit sila na yung naging mayaman? Ako naging pulubi. Hayaan mo lang kasi kung marunong magbigay ang Panginoon sa kanila, na kahit na po hindi sumunod, tayo kaya na kung susunod ng kalooban ng Diyos, makamtan talaga, mas marami pa sa kanila nakamtan. Kasi iba ang pagpapala ng mga matuwid, iba ang pagpapala ng mga masama. So pinagpala, kaya sabi ni Jeremiah, sa Jeremiah, chapter 12 verse 1, may katanungan ako Panginoon, bakit po pinagpala mo ang mga masama? So kahit na kung masama pinagpala, ano pa kaya tayo kung nais natin maging matuwid at mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos? Kung anong pagpapala nakita mo sa iyong kapwa, dublihin pa ng Panginoon yan sa iyo. So kaya wag tayo mangamba, bakit pinagpala itong mga tao na ito? Mga mangnakaw naman ito, mga hold upper. So akala mo pinagpala sila kasi ng hold up. Maraming kayamanan kasi ng hold up. Oh, may negosyo kasi ng hold up, mga korupsyon. Kung sabihin natin mga mangnanakaw, ng kaba ng bayan. So kaya naging mayaman sila. Pero kahit na po, kung nakita mo kailang mga ugali hindi maganda, huwag ka lang mainip. Huwag kang mangamba kasi alam ng Diyos na kailangan din tayo. Ang malaga dito, alam natin sa ating pamuhay ngayon kung ano ang kalagayan sa harapan ng Diyos. Now verse 17. Dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. O, di ba? Marami ngayon sa kalagayan natin, marami nakita natin mga tao na naging mayaman, korupsyon, sa anong paraan magkapira sila kahit nasa nakaupo sa pisto sa gobyerno, mas lalong korupsyon. Ibig ang gobyerno nagtumutulong, sila ang nangurap, sila ang nangamkam ng pira ng bayan. Ibig ang gobyerno ay nagturo kung nagbigay ng aral sa mga tao para maging matid pamuhay, sila na ang dahilan na naging masama ang mga tao sa kanilang pamuhay. Kasi palugmok na palugmok ang bayan at diskarte-diskarte ng mga tao kahit masama ng gawain, basta lang magkapira makakain lang po sila sapagkat ang bugas mahal na, asukar mahal na, ano pa mga bilihin mahal na. Marami ng krimen, doon lang sa ibang lugar, marami ng pinapatay. Pagka malang ka lang may pira, mapatay ka pa. Kahit wala kang pira, pagka malang ka lang, mamatay ka pa. So ganun po ang kalagayan sa salimutan. So tayo mga pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan, huwag tayong asa sa kayamanan. Kasi pag namatay po tayo, hindi madala yan. Ayon po sa Psalms 49 verse 17. Dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Totoo po yan ha. Ang kayamanan natin, hindi madadala sa ating libingan. Kaya, mayroon mga nangka po sa social media, kung tingnan mo, pinag-compare po nila ang picture, litrato na hindi pa siya namatay at ang namatay na. So, anong kaibahan na hindi pa patay? Maganda tingnan. Pero sa kabila, anong pagtingin? Bungo na. So, ganun, di ba? So, hindi madala po ang kayamanan. Kahit ano pa, bilyon-bilyon ng pira mo, kapag namatay tayo, hindi madala po yan. Ang masaklap lang, pag namatay tayo, sa impyerno tayo dadalhin. So, wag na sana mga kapatid. Ipanalangin din sa Panginoon
Sana po ipalayo naman ng Panginoon na yun ang mangyari sa atin. Kaya ngayon, tinuturuan po tayo ng mga may pira, huwag tayo maging sakim. Kailangan tumulong. Ito po sinulat ng banal na aklat para tayo mga may pira, kung mayaman, hindi naman ako mayaman, sa atin lang, example ko lang, tayo mga mayaman ngayon dito sa limutan, huwag natin asahan ng kayamanan. Dapat kung mayroon ka, marunong tayo magbigay. Sapat alam natin to sa atin, ito galing po sa Panginoon. So ang isang binata, talagang nahulog siya dahil po ang iniisip ang kayaman, hindi ang salita ng Panginoon. So sinupad lang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon Kristo, magkaroon ka ng kayamanan sa langit. So yan dapat naisip niya, na itong kayamanan sa lupa, pansamantala lamang, at ang kayamanan sa langit, magpakailanman, walang hanggang. Ang kayamanan na yon na ating lakaran ginto, at doon mga kapatid sa kanilang langit, yung perlas, hindi ka magkaroon ng perlas dito sa lupa, doon sa langit, kaliwat kanan, perlas po ating makita ang 12 klaseng perlas sa pader. Paglingon mo doon sa trono ng Diyos, may tubig na dumadaloy na parang kristal, at magkabilang panig, may isang punong kahoy, may puno ng kahoy doon na 12 klase ang bunga. So napakaganda po, nakahanda po sa ating isa kayamanan dito na nakuha natin sa salimutan na may katapusan. So isipin natin, pagtimbang-timbangin natin, ano kaya ang mas malaga? Kayamanan sa lupa, kayamanan sa langit. Mas magandang kayamanan sa langit, sapagkat doon wala na pong katapusan. Kasi ang buhay natin sa salimutan, pansamantala lang po, hindi po tayo magtatagal. Ayon po sa Psalms 119 verse 19, pangsamantala lang ang buhay namin sa salimutan. Totoo po yan. Kaya yung kayamanan ng kamtan natin, bigay na po ng Diyos yan. Huwag mong sabihin na hindi kasi ako nag-relax. Trabaho ako ng trabaho. Hanggang nalinggo, trabaho pa rin. Kaya ito nakamtan ko. Hindi po. Kahit na po ano nakamtan natin, huwag mong kalimutan, galing sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi sa pagsisikap yan. Kaya ito po mensahe natin ngayon para po sa mga tao na mayaman, no? Mayaman at mahirap, kasi hindi mayaman lang ang sakim. Pati mahirap din maging sakim. Kaya nga, yung pang dahilan na itong salita ng Diyos ay pinaabot sa atin para tayo mahirap mayaman man, mga kapatid, ay huwag tayong aasa. Kasi ang payo ng Panginoon dito mga kapatid, lahat na sinabi dito sa 49 verse 1 up to 5. Makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. So hindi para lang ito sa mayaman, pati mahirap, kasi hindi lang mayaman ang sakim, pati mahirap sakim. No? May sakim na mahirap, may sakim na mayaman, may sakim na mahirap. Ibig sabihin hindi marunong magbigay. At dahil po sa pira niya, kahit na po siyang mahirap tingnan, pero alam mo naman na siguro may pira sila at hindi makapagbigay sa kapwa. Yun po ibig sabihin. Excuse me po. Verse 2. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha. So, di ba? Mayaman ka man o dukha, makinig ka. Makinig ka. Verse 3. Dahil magsasalita ako na puno ng karunungan at puno rin ng pangunawa ang aking kaisipan. Yun po sinabi ng Panginoon. Verse 4. Itutuon ko ang aking pansin sa mga kawikaan at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito habang tinutugtog ko ang alpa. Verse 5. Bakit ako matatakot kung may darating na panganib o kung ako'y mapaligiran ng aking mga kaaway? So, bakit tayo matakot? Huwag ka matakot. COVID-19, nakaraan na po COVID-19, buhay pa tayo. Ang dami namatay, pero bakit buhay pa tayo? Huwag tayo matakot. Kasi alam ng Diyos paano iprotekta ang ating buhay, paano hindi mapahamak ang buhay natin. Marami nangyari, may lindol, marami natabo ng lupa, may tsunami, may digmaan, maraming patay. Pero tayo ngayon, buhay pa man, di ba? Dahil po ang Diyos na ating protector ay hindi matumbasan ng salimutan at sabihin natin, gaano pa katapang ang tao, wala makatumbas ng kapangyarihan ng Diyos. Ililigtas tayo isang seconds lang, kahit iligtas ng Panginoon. So kung tatawag po tayo sa ating magulang, tulungan mo ako dito, nasagasaan ako, may nangyari sa akin, hindi makasakulo kaagad ang magulang, kapatid, kamag-anak, pero ang Diyos, kaya tayo saklulo sa anumang sakuna na darating. Siya ang saklulo sa atin. Tuloy natin. Sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang. Sila nagtiwala ng kanilang kayamanan at dahil ito nagmamayabang, di ba? Kahit na po na sabihin natin ang kanilang pira hindi po galing sa matuwid na paraan, anong mayabang pa rin. Kasi na may mayaman po na nangnakaw, nanguldat ng bangko, at saka ng
sabihin natin na ano ng kanyang kapwa, nalulupig para lang magkapira, tulad ng timbangan, 1 kilo, 1,000 gram. So, 900 grams na lang. So, nakuha po ang isang 100 grams. So, ano din yon? Sabihin natin na pandadaya po yan. Kung mayroong mga pasugal na dinadaya mga tao tulad ng loto na may nanalo, yun pala, sila lang po. Yung pira ng tao lang ay kinakamkam po nila. Di ba pandaraya yon? Pero darating ng araw, pag namatay po, walang anuman madala sa libingan. Tuloy natin si verse 7. Pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Pero walang may kakayahan tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Yan mga kapatid bisang kahit anong bilyon pa ang pira mo, ilang bilyon yun, ilang sako yung pira mo, hindi mo matutubos ang iyong kamatayan. Mga kapatid. Tuloy. Kahit magbayad pa siya sa Diyos. Kaya sabihin mo sa Panginoon, O Panginoon, itong 100 billion na tira ko sa bahay, sa bangko, bigay ko ito sa iyo, ilitas mo ako ito sa apoy. Hindi po. Hindi mo bayaran ang Diyos. Kasi ang Diyos humahatol po ayon sa ating gawa. Kasi mabayaran pa ang Diyos, siguro nag-ipon na tayo ngayon. Pero dahil pinibabayaran ang Diyos, tulad ng sanlibutan, kahit may kaso ka, pag may pira ka, pwede ka mapawalang sala dahil po sa pira. Pero sa Diyos, hindi ka mapawalang sala sa pira mo. Kundi, mapawalang sala lang tayo kung magkaisa tayo sa kamatayan niya sa taas ng krus. Yan mga kapatid. Ang kamatayan sa taas ng krus ng Panginoon, yun po ang dapat malaman natin anong purpose na parito anak ng Diyos. Para tayong mga mayaman ngayon ay turuan tayo dahil sa salita ito ng Diyos. At tayong mga mahirap ngayon, tinuturuan po tayo sapagkat mahirap at mayaman, ang sabi nito mga kapatid sa verse 2, dukha ka man para sa lahat itong aral na ito. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka. So makinig tayo. So itong mga tao na ito, huwag kang mainip kung mayaman ang kapwa mo. Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kahit pa kung sinasabi sa verse 7, hindi mabayaran, no? Walang kakayahan ng kanyang sarili mula sa kamatayan na magbayad sa Diyos. Pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Kahit magbayad pa siya sa Diyos. Verse 8. Dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay. Hindi sapat ang anumang pambayad. Di ba? Mga kapatid, dahil mas mahal, napakamahal ang pagtubos kasi buhay ito ng Panginoon Kristo na kanyang inaalay sa taas ng krus. Yun po ang pagtubos natin. Mayaman, mahirap, dukha ka man. Kahit sino pa, anong lahi, wika, bansa, saan tayo nakatira, doon tayo nagkaisa taas sa krus. Sa kamatayan ng Panginoon, buong sanlibutan po, tinubos tayo. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 2, na ang Panginoon Kristo ang pampanlubag loob sa ating kasalanan at hindi sa atin lang mga Kristiyano ng palataya ngayon, buong sanlibutan ang kamatayan ng Panginoon. Ito po ang pantubos, mga kapatid, dito sa verse 9, upang ang tao mabuhay magpakailanman. Upang ang tao'y mabuhay magpakailanman at hindi namamatay. Yun po, sa Panginoon Kristo mga kapatid, ang sinabi niya sa John 6:54, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang at muli ko sibubayin sa huling araw. So, kailan? Kapag natubos na tayo. So natubos na tayo sa kanyang dugo si taas ng krus. Ayon po sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos na tayo sa dugo ni Kristo. Ay ibig sabihin, pinapawalang sala na tayo. So yun po mga kapatid ang pantubos na pambayad na tinanggap ng Diyos. Hindi kayamanan, hindi ka may bilyon ka, ano pa man ang pira mo na naipon ngayon, hindi po makapagtubos sa atin yan sa kamatayan. Kaya mga kapatid, hanggang sa panahon na ito, tinuturuan lang po tayo ng Panginoon para makita natin ang lahat na kahit na marunong ka na mamatay, mga kapatid, pero tinuruan tayo ng Diyos. Marunong tayo o sabihin natin hindi man, kung pulubi tayo, kung mayaman man, para sa lahat po ang salita na ito, mga kapatid. Verse 10. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay. Yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Now, sinabi ng banal na aklat dito sa verse 10, sa Psalms 49 verse 10. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay. Ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal. At maiiwan nila sa iba ang kanilang kayamanan.
Di ba? Sino pa wag mo sabihin na wag mong galawin yung kayamanan ko pag namatay ako. Hindi pwede. Iba na po makinabang diyan. Kaya habang buhay tayo, ibigay natin dapat mabigay, wag mo lang ibigay din yung sa iyo. Alam naman ng Diyos na kailangan din tayo. So may mabigay tayo, mayroon naman natira sa atin. So ganoon lang po ang buhay natin. Sa pag marunong tayo magbigay, bibigyan din tayo ng Diyos. Pero kung hindi ka marunong magbigay, hindi ka pagbigyan ng Diyos kasi sakim tayo sa kanyang paningin. Kung marunong tayo magbigay, nagbibigay din ang Diyos sa mga nagbibigay. Pero sa mga sakim, ang Panginoon din ay kanyang pinipigilan ang pagpapala sa mga masama. Kaya hindi pwede mga kapatid na ganoon na lang ang buhay natin na para tayo nalalaman ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo po hindi po hatulan ng Panginoon ng hatol ng pagkaparusahan, kundi kung harapan din sa hukuman, mapalaya tayo at makapasok tayo sa kanyang kaharian. Ulitin natin si verse 10, chapter 49 dito sa Psalms verse 10. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay. At ang karunungan mo, mamatay pa rin tayo. Isa lang po ating pinagmulan, galing sa lupa, babalik tayo sa lupa. Ayon po si Ecclesiastes chapter 3 verse 20, kung ano ating pinagmulan, babalik tayo sa ating pinagmulan. Galing tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. At alam natin, kahit marunong po sila, mamatay pa rin. Ang sinabi po, ganun din ang mga matigas ang ulo at ang mga hangal. Ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal. At maiiwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Diba? Kaya huwag tayo magmataas. Kailangan marunong tayong tumanaw ng mga mahirap na mailangan para ang pagpapala po ay sagana hindi lang dito sa libutan hanggang sa pulang buhay. Pagpapalain tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggang. Basta marunong tayo magbigay, mga kapatid, dito sa libutan. Marunong tayo maawa sa ating kapwa. Huwag natin ibigin ang kayamanan sapagkat alam natin kayamanan kung tayo mamatay, hindi po natin madadala po yan, mga kapatid. Verse 11. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Ang libingan na lang natin ang ating bahay magpakailanman. So, marangol pa yung bahay mo, naka-tiles pa yan, anong klaseng gamit sa bahay mo na mahaling gamit. So, hindi na po yan, maiwan na po natin yan at iba na po titira dyan at ating tirahan na po, mga kapatid, yan na po ang libingan. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. Kahit may lupain nakapangalan sa atin, kasi pagpatay ka na, i-transfer yan sa buhay. Huwag mo sabihin, pag ibinta mo yan, ang magsayin yan, yung patay, yung buhay. So, habang buhay tayo, sa atin nakapangalan yun. Pero habang na buhay pa tayo, hindi pa tayo namatay, ipinagbili natin yan sa ating mga anak, sino daw pinagkatiwalaan natin, kasi alam natin mamatay po tayo. Kaya, ipinagkatiwala na po natin yan, bago tayo namatay, ay mayroon na tayong magmamana dyan. Kasi hindi pwede na mamatay ka, hindi mo ibigay sa anak mo yung mga mana mo. Na kung mamatay ka, wala kang katibayan, ibigay mo sa anak mo yan, makwestiyon mo yung mga anak mo, kawawa naman. So alam na ang Diyos, bago tayo mamatay, nakapangalan na po yan sa susunod po na pamilya natin. Kasi alam natin, papunta tayo ng kamatayan. So yun po ang ating kalagayan ngayon. Huwag natin hayaan na parang bingi tayo para wala tayong pangunawa ng salita ng Diyos. Kasi ang sinabi sa verse 11, ulitin natin, ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. alam mo natin, nakapangalan na sa atin, pero kung hindi mo ibigay, habang buhay pa tayo, baka naging sakim tayo, aking pangalan talaga ito. Kung namatay ka, kawawa naman yung may mga anak mo, pamilya mo na wala kang sign, wala kang authorize, hindi mo binigyan sila ng isang katibayan na kung ikaw mamatay, siya ang makapagmana. So parang yung kasakiman natin, pati pamilya natin, kasi may mga ngayon, kahit kapatid, kahit mga magulang, ay naging sakim din sa kayamanan, parang hindi nakilala ang kapatid, parang hindi kilala ang kamag-anak dahil sa kayamanan o mga lupa na inaari niya, na parang ayon niya kahit mamatay siya, kanya pa rin yun. Yun po ang kasakiman na dalhin po sa hatol. Hindi ganyan po ang pamuhay ng tao. Hindi ganyan ang dapat natin pamuhay. Kasi tinuturuan natin ng Panginoon, para pito sa lahat mga kapatid, hindi pito para sa mga tao ngayon na ito po, tayong lahat. Kasi
Bawat tao, may ugali tayo. Kanya-kanya tayong prinsipyo. At baka tayo matamaan dito, dapat alam natin. Hindi pala ito dapat ang pamumuhay ng mga tao na umaasa ng buwan na walang hanggang na mga mamayan ng Diyos. Kasi mamayan ng Diyos talaga, mga kapatid, tanda po natin, ay umaasa sa Panginoon. No? Ayon po sa ating kay verse, na umaasa tayo, ang mga mamayan ng Diyos, umaasa sa Panginoon at pinagkatiwala nila ang kanilang mga suliranin. Ganun tayo, mga kapatid. So kaya ayaw ng Diyos talaga na hindi po tayo, mga kapatid, makakaalam kung ano talaga ang dapat natin gawin. Kailangan natin, mga kapatid, na ito talaga ay malaman natin na ito pala ang mamayan ng Panginoon, manampalataya, ibig sabihin mamayan ng Panginoon ay nagtitiwala sa Panginoon at idininaing natin ating mga pangailangan sapagkat siya ang nagliligtas, nag-ingat po sa atin. So yun po mga kapatid, ating verse dito po sa Psalm 62 verse 8, kayo mga mamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil siya ang nag-iingat sa atin. Yun po ating verse. So sana mga kapatid, ganoon talaga ating pumuhay. Huwag tayong tulad ng pinagsabihan ng Panginoon, makinig kayo sa akin mga dukha, mayaman, mahirap, kahit anong lahi man natin, makinig tayo sa aral na ito. Verse 12, pakinggan natin. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya katulad ng hayop. Kahit ganong katanyag, presidente ka, congressman, senador ka, ikaw ba ay mayor, ikaw ba talaga ay barangay captain, kung ikaw ay kagawad, kung itong iski chairman ka sa barangay mo, kahit ano po ang ating katayuan, patay pa rin tayo. So ang mahalaga, buhay tayo patay ay sa Panginoon tayo. Huwag na tayong asat sa kayamanan, huwag na tayong magulan ng pag-asa. Ipagkatiwala natin sa pag-asa ng verse, mga kapatid, na ipagkatiwala natin sa Panginoon kung ano ating pangailangan, kung ano ating mga kahilingan, ayon po sa Psalm 62 verse 8. So, kung anong sularin natin ngayon, ipaalam natin sa Panginoon. Siya po ang magbigay sa atin ng lutas ng suliranin na ating dinadaanan ngayon. Verse 12. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya katulad ng hayop. Diba? Tama, sulat ni Haring Solomon na wala tayong karangalan sa hayop. Ayon po sa Ecclesiastes Mangarad chapter 3 verse 19, wala tayong karangalan sa hayop. Kung paano ang hayop na mamatay, ganoon din tayo. Kung ang hayop dinadala po sa katayan para bukas katayin, ang tao din mamaya may aalis, mamaya may isinilang. Tulad ng hayop, may kinakatay, may isinilang. Ganon ang tao. May namatay, may isinilang. At mga kapatid, habang buhay tayo, huwag natin kalimutan na itong buhay natin sa Diyos, mahalaga po ito. Kung ikaw walang halaga sa iyong buhay mo, pero sa Diyos mahalaga ang buhay kasi ginawa ang tao para sa Kanya, hindi para sa Diablo. Bakit naging sa Diablo ang tao? Tayo na kasi ang nasusunod. Gusto lang natin mayaman, hindi marunong magbigay at pamata sa buhay. Na yun pong dahilan, mapahamak na po tayo. Verse 13. Ganito rin ang kahihinatnan ng taong nagtitiwala sa sarili, na nasisiyahan sa sariling pananalita. So ganito din ang mga tao, no? Nakahinatnan ng mga taong tiwala sa sarili. Mamatay pa rin. Nagtiwala kasi yung sarili, wala kang tiwala sa Diyos, patay ka pa rin. So, kahit nagtiwala tayo sa Diyos, patay pa rin tayo. Ano pa kaya kung wala kang tiwala sa Diyos? So, nagtiwala kasi yung sarili. Gusto may bodyguard ka, may baril ang bodyguard mo para protektahan ang buhay mo, patay ka pa rin. Tandaan po natin sa panahon ni Propeta David, libo-libo ang patay bawat araw sa digmaan. So, to God be glory, kapayapaan tayo ngayon, walang digmaan, may digmaan sa ibang lugar, pero tayo tahimik. Dahil po ang Diyos nakaalam kung paano tayo isip ng Panginoon na hindi tayo makapunta sa lugar na mapahamak at mangadi ang buhay natin. Kaya kahit sa Japan tayo, pero ang Japan, sa awa ng Diyos, peaceful. No? Dito sa Japan, magtrabaho ka lang, wag ka lang magnakaw dito kasi pag mahuli ka, patay ka. Huwag kang papatay, magtrabaho ka lang para ka maghanap buhay lang dito sa Japan. Napaka-peaceful po ng lugar ng Japan. Hindi ka mapahamak dito, maliban kung may mga tao talaga na mag-intensyon ng buhay mo. Pero habang ang Diyos ay gabay natin, wala makapag-intensyon ng buhay natin na masama. Kasi ang Diyos ang kontrol ng buhay natin. Siya pong hawak ng susi ng kamatayan natin, hindi po ang tao. Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos. Sa verse 62 verse 8 sa Psalms, magtiwala tayo sa Panginoon.
No? Huwag natin tiwalaan natin sarili kasi mapahamak pa rin tayo. Pero kung magtiwala tayo sa Panginoon, hindi mapahamak ang buhay natin sapagkat ang Diyos maasahan, hindi po siya, mga kapatid, natutulog, umiidlip man, ayon po sa Psalms 121 verse 3 up to 4, hindi po natutulog ang Diyos na ating pinaglingkuran. Nakatulog tayo kagabi na 4 o 5 oras, 6 na oras, pero ang Diyos hindi natutulog hanggang sa mga araw na ito. Pinagpala tayo ng Diyos para po tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Yung turuan po tayo, mga kapatid, na sa tamang pamuhay, hindi po tayo maging suwail at tayo po hindi mahatulan ng parusa. Verse 14. Sila'y nakatakdang mamatay. Tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Sila nakatakdang mamatay. Now, ang sabi ni Psalmist David sa Psalms 90 verse 3 na, O Panginoon, ikaw ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya dito, nakatakda na silang mamatay. Alam ba natin bukas wala na tayo? Pero ayon sa Biblia, sa Psalms 90 verse 10, ang aming buhay, O Panginoon, 70 taon, o kung malakas pa man, abot kami ng 80 taon. Kaya, example lang sa akin ngayon, isa 50 years, 51 years na ako. Lubin ng Diyos, darating ako sa kanyang sinasabi 70 to 80. So, ayon po sa kanyang pasya. Now, maraming mga tao ngayon hindi nakarating talaga sa sinabi ng Panginoon sapagkat hindi ginagawa nila ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat matupad na ito, ang salita na ito sa mga tao may takot sa Panginoon. Pero kung wala tayong takot sa Panginoon, maaari po tayong sasalop na hindi pa alas 4. Maaaring sasalop tayo sa kalahati ng kalagitnaan ng tanghali. So yun po ang pangunayan ng masama. Ang sabi po ni Psalmist David 55 verse 23, Panginoon, ihulog mo sila sa hukay mga masama at mamatay tao sa wala pa kalahati ang kanilang kapanahunan. So 70, 80, lubin ng Diyos 90, lubin ng Diyos 100, si Moises 120 namatay, ayon po sa biyaya ng Diyos. Pero hindi tayo sabihin natin under kung bilo sa 70. So, after 70 mga kapatid, so mamatay tayo pagkatapos ng 70. O 80 ba, after 80, so mamatay tayo, lubin ng Diyos. Yun po, kung after 90 pa, so yun po ang pagpapala na po. Dagdag po pala po yan. Malakas pang kataon. Sabi sa Mr. David, kung malakas pa kami, abot kami ng 80, kung 80 taon. Na kung 10 na taon, marami, si Enrile, 99 na ngayon. Buhay pa si Enrile. Di ba? So pinagpala ng Diyos ang buhay niya. Bakit? Siguro natin alam bakit pinagpala ang buhay niya. Dahil po siya magalang. Kasi ang paggalang natin sa ating Panginoon at paggalang sa ating magulang, nagpapahaba po ng buhay. Yung pinakasulat sa Proverbs chapter 3 verse 1 up to 3, in Ephesians chapter 1 verse 1, chapter 6 verse 1 up to 4. So yan mga kapatid, may pagpapala dyan at mayroon pa pangako ng Diyos sa mga taong magpahaba ng buhay kung tayo po magalang sa ating mga magulang at sumunod tayo ng salita ng Diyos. So yun po, pagpapala nais natin, pagpapalain tayo ng Diyos mga kapatid. Hindi po tayo ipahamak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo ipahamak ng Diyos sapagkat ang Diyos mahabagin, mapagmahal ang Diyos. At ayaw ng Diyos talaga na ganun na lamang ang ating pumuhay na pulos na lang kasakiman. Hindi alam kailan tayo sasalop. Kung tayo talaga ay maging masunod sa ating sarili, sasalop tayo ng kalahati pa ng kalagitnaan pa ng sabi natin tanghali pa. Hindi tayo abot na alas 4. Kung sasalop mo ang araw na alas 4, alas 12 pa, sasalop na po tayo. Dahil po sa masama na pamuhay at naging manganakaw kung mamatay tao o sakiman, anong klaseng pamuhay ng tao. Ayan mga kapatid, pasisalubot na po ako. Salamat po mga kapatid. Ayun po sa ating binabasa ngayon. Last verse, Psalms 49:14. Sila'y nakatakdang mamatay. Tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Pagsapit ng umaga, pangungunahan sila ng mga matuwid. Mabubulok ang bangkay nila sa libingan. Ayan mga kapatid, so salamat po. Sa lahat ating mga viewers listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook, huwag kalimutan mag-like and share, subscribe, don't forget to push notification bell for update everyday new videos or live streaming to sharing the broadcast. Sa ating Facebook account, like and share lang po para parating natin ang misa ng Diyos sa buong sanlibutan upang na mag-isa tayo sa kawalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po!
Ito po yung lingkod para sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. May sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace. Be with us, Jesus Christ. Amen.